Magandang araw. This is Cheska at ako ang inyong mga kasama sa inyong bagong go-to weekly news recap to stay in the loop. Balikan natin ang mga balita nitong nagdaang linggo. Sa pagbungad pa lang ng Enero 2026, nag-alboroto agad ang bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Itinaas ito ng PHIVOLCS sa Alert Level 3 noong January 7, isang araw makaraang itaas ang bulkan sa Alert Level 2 dahil sa lumalalang aktibidad. January 8 nang simulang mamataan ang crater glow o banaag sa tuktok ng bulkan at lava flow sa dalisdis nito. Lumikhari ng panibagong dark lava dome ang pyroclastic density current o ang mabilis na pagdaloy ng bato, abo at mainit na volcanic gas sa dalisdis ng Miisi Gully at nakaranas din ng ashfall sa ilang bahagi ng Albay. Kabilang sa mga apektado ng abo ay ang Legazpi City, Ligao City, Ginobatan, Bakakay, Kamalig at Daraga. Ipinatupad naman ng lokal na pamahalaan ng Albay ang mandatory evacuation sa higit 3,500 na mga residente mula sa 13 barangay na nakatira sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Namahagi naman ang lokal na pamahalaan ng Albay ng mahigit 5,000 face masks para sa mga apektadong residente at nagtayo ang DSWD ng 10 cities sa Malilipot, Albay para maging pansamantalang tirahan ng mga inilikas. Pinaghahanda na ring lumikas ang mga residente sa loob ng 7 hanggang 8 kilometers extended danger zone ng bulkan. Sakaling itaas sa Alert Level 4 ang Mayon, nasa higit 13,000 na mga pamilya o katumbas ng 50,000 na mga individual ang kakailanganing ilikas sa mas ligtas na lugar. Nitong Biyernes, inirekomenda na ni Governor Noel Rosal na isailalim sa state of calamity ang buong lalawigan ng Albay dahil sa patuloy na pag-alboroto ng Mayon. Samantala, nitong Biyernes ng gabi ay nagkaroon ng isang minor eruption ang Bulkang Taal na nananatiling nakataas sa Alert Level 1 ayon sa PHIVOLCS. Binig ng lindol ang Manay Davao Oriental nitong Miyerkules, January 7, 2026. Unang naitala ang lakas na magnitude 6.7 na ibinabari ng PHIVOLCS sa magnitude 6.4. Punsod nito, pansamantalang sinuspinde ang mga klase sa nasabing probinsya. Samantala, niinig din ng magnitude 6.4 na lindol ang Balot Island, Sarangani, Davao Occidental nitong Sabado ng gabi, January 10, 2026. Wala namang naging banta ng tsunami kasunod ng pagtama ng lindol ayon sa ahensya. Wala ring naitalang nasugatan o namatay sa mga nasabing pagyanig. 8 na ang kumpirmadong nasawi sa gumuhong private landfill sa Barangay Binaliw, Cebu City. 28 katao pa ang nawawala at patuloy na hinahanap at 12 ang sugatan sa nangyaring pagguho sa Prime Waste Landfill noong Huwebes, January 8. Naging pahirapan ang isinasagawang search and rescue operations dahil sa naging pag-ulan at panganib na dulot ng mga biofuel mula sa mga basura. Kinailangan pang gumamit ng backhoe at 50-ton crane upang mapabilis ang paghanap sa mga natabunan. Samantala, pinangangambahan na wala nang matagpo ang buhay sa mahigit 30 nawawala at natabunan ng gumuhong landfill na katumbas ng 20 palapag na gusali. Sa panayam ng DZXL News kay Cebu City Councilor Joel Garganera, Vice Chairman ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, wala nang nadedetect na senyales ng buhay. Napabatid din kay Councilor Garganera na isa sa tagapagsalita sa landfill noong 2023 ay si DPWH Secretary Vince Dizon. Naging makasaysayan ang sinagawang traslasyon ngayong taon para sa pista ng Poong Jesus Nazareno nitong January 9. Ito ngayon ang pinakamatagal na prosesyon sa kasaysayan ng bansa matapos itong umabot ng higit 30 oras ayon sa Quiapo Church Command Post. Nagsimula ang paglipat ng imahe ng Poong Jesus Nazareno alas 4 ng madaling araw at natapos ito alas 10 ng umaga kinabukasan January 10. Pumalo sa higit 9 milyong deboto ang nakilahok sa traslasyon. Kinumpirma naman ng mga opisyal ng simbahan ng Quiapo na 3 deboto ang nasawi sa ginanap na traslasyon habang isang photojournalist ang nasawi habang nasa pahalik. Maliban sa Maynila, isinagawa rin ang traslasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang bahagi ng malawakang pagdiriwang ng kapistahan. Kabilang narito ang Naga, Bacolod at ang Cagayan de Oro kung saan nilahukan ng mahigit 23,000 mga deboto. Nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 6.79 trillion pesos na 2026 national budget nitong January 5, 2026. Kung saan ang pinakamalaking pondo ay napunta sa DepEd na may 1.015 trillion pesos, DPWH na may 530.9 billion pesos, at ang DOH na may 448.1 billion pesos.
Binito naman ng Pangulo ang 92.5 billion pesos items na nasa ilalim ng unprogrammed appropriations. Kaugnay nito, naghain ng petisyon sa Korte Suprema sina Representative Edgar Erice at ML Party List Representative Leila de Lima para questionin ang mga unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2026 national budget. Samantala, inatasan naman ng Pangulo ang Department of Budget and Management na higpitan ang pagpapatupad ng pambansang budget. Dinakip ng Amerika si Venezuelan President Nicolas Maduro at kanyang misis dahil sa umunoy pagkakasangkot nito sa narco-terrorism. Dinakip ang Venezuelan President matapos magsagawa ng large-scale strike ang Amerika sa Venezuela nitong January 3. Nag-ani ito ng samot-saring reaksyon hindi lamang mula sa mga Venezuelan kundi pati rin sa buong mundo gaya na lamang mga isinasagawang kilos protesta sa US mismo, France, India at Pakistan. Sa Pilipinas, nagkasa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo para kondenahin ang ginawang pag-atake ng puwersa ng Amerika sa bansang Venezuela, partikular sa lungsod ng Caracas. Sa panayam naman ng DZXL News sa ekonomistang si Michael Ricafort, sinabi nito na pangunahing maapektuhan din ng naturang pag-atake ang produktong petrolyo sa Pilipinas. Nagbabala rin si Trump sa bagong leader ng Venezuela na si Delcy Rodriguez na magbabayad ito ng malaki kung hindi niya gagawin ng tama ang kanyang trabaho. Sa kanyang unang cabinet meeting, umapela si Rodriguez kay Trump bago pa man manumpa bilang bagong leader ng Venezuela na kailangan ng kanilang mamamayan at kanilang rehiyon ang kapayapaan at dialogo, hindi ang digmaan. Pumasa ang 5,594 bar takers sa 2025 bar examinations base sa inilabas ng Korte Suprema na resulta nitong Miyerkules, January 7, 2026. Katumbas ito ng 48.98% passing rate na mas mataas kumpara sa 3,962 o katumbas ng 37.84% passing rate noong 2024. Nauna naman sa bar exam ang UP College of Law graduate na si Jen Roniel Sanchez na nakakuha ng 92.70% na grado. Isasagawa ang bar passers all-taking at roll signing activity sa Philippine Arena sa February 6, 2026. At yan muna mga pangunahing balitang tumatak nitong nakaraang linggo. Manatiling mula, manatiling may alam. This has been Cheska, keeping you in the loop.